habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Acevedo Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 10:36 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Mga kababayan, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Magandang umaga mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa himpilan ng responsabling mamamahayag
Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo. Ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi ganong kagwapuhan, sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold at si Beda Namuko. Dito sa palatuntunang gabay at patnubay. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan. Siyempre, ano man po yung kulay mo, ano man yung lahi mo, ano man yung salita mo, basta't ikaw ay Pilipino. Ito na nga po ang boses mo. Yan. Anyway, good morning sa lahat ng ating mga taga-Studio 2 mula sa bulwagan ng balita ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ang ating publisher at siyempre ang ating operation manager, si Ate Cora Biernes, ang ating layout artist, si Ate Joy Pasco, at ang ating legal counsel, si Kuyang Jack Pros Bordeos. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat at siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, siyempre sa bulwagan ng balitaan din dyan sa ating Studio 3. Mula dyan kay Kuyang Wayne Espeno Lauson, ang Bisayang Tipsoy. Ganon din sa ating Studio 4 dyan sa San Bales, mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Paul Aludo Sabate. Then likewise, ganon din kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Esteban Sabate. Good morning everyone! Sumayin nyo ang kay gandang umaga ngayong araw ng Miyerkules, October 9, 2024 ng taong kasulukuyan. Anyway, launching na po ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Siyempre, ang nakakasama po natin dito sa ating technical site si Ate Rose Marie Paderon at si Ate Del Santos bilang production assistant. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating programa. Mga kasado patroller, standby report. Alas 10:41 ng umaga. Anyway, inabati po natin ng magandang morning ang lahat ng ating mga autoridad sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa pangunguna po ng ating mga butihing mga kapulisan dito sa ating Republika ng Pilipinas. Siyempre, sa pangunguna po ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Good morning sir, at sa lahat po ng ating mga kapulisan. At siyempre, ganun din kay Colonel Jean Pardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Good morning everyone sa lahat po ng ating, sa ating pong kapulisan dyan sa Region 4A Calabarzon, sa pangunguna po ni Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Good morning sir. At siyempre sa ating pong magiting na PNP Provincial Director na si Police Colonel Felipe B. Maragon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din po sa lahat ng ating mga kasamaan po dyan sa dyan po sa lugar po ng lalawigan ng Rizal. Syempre, sa lahat po ng ating mga butihing mga lingkod sa ating mga kasamahan. Nakasapi po ng Rizal, Provincial Police Office, Press Corps. Yan. Diyan po sa lalawigan ng Rizal. Siyempre, yan po ay siyempre sa lahat po ng ating mga sa ating butihing presidente ng ating ng samahan, ang ating si President Sergeant Major. Si Sergeant Major Donato Belliones. At syempre, ganun din po sa ating mga magigiting at masisipag na mga opisyalis. Syempre,
Sa pangunguna nga po ng ating butihing presidente ng Rizal Media Press Corps. Yan. Yan. Si President Sergeant Major Donato Billones. Yan. At siyempre, ganoon din po sa ating mga sa Vice President, ho. Si Kuyang Wayne Lawson. At siyempre, yung pong ating secretary. Okay, taas-taas muna ating at para mabasa ko ng ayos. Alright, yan. Sandali lang po at sabi ngay talagang napaka-excite talaga ng ating programa ngayong araw na ito. Yan. At yan nga po ay ang ating mga butihing mga lingkod ng Rizal Provincial Police Press Corps. Yan. Siyempre nga po ha. Siyempre ang ating butihing presidente na si Sergeant Major Donato Bibillones. Vice President, Kuyang Wayne Lawson. Secretary, si Ate Roderica Rivero at ang treasurer ay si Kuyang Alan Bordeos. At ang auditor ay si Kuyang Arnold Paharon at ang PRO ay si Kuyang J. Martin. Likewise, sa lahat po ng ating mga board members o board of directors. Siyempre, sa pangunguna po ni Kuyang Vernie Gamba, si Ate Pau de la Cruz, si Ate Aida Tagicana, si Kuyang Jerry Acuno, si Ate Becky Custodio, si Kuyang Arman Patulot, si Ate Cora Biernes, at si Ate Jenica Cruz, si Kuyang Dan Torbeles, at si Ate Ann Pedracio. At syempre po, ang chairman of the board po ng ating Rizal Provincial Police Press Corps ay ang inyo pong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuco. Likewise, sa lahat po ng ating mga minamahal mga kababayan sa iba't ibang area, mapagpalang umaga po ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. Anyway, magandang umaga sa mga taga Viva KPP San Benito. Thank you for watching. Ganun din kay Ate Edna Veron. Good morning. Good morning sa iyo dyan, sa iyong kinaruruunan. Anyway, narito ang pangunahin nating mga balita. Mas malakas na legal protection para sa mga OFW isinulong na. Round 1. Ready, go! Nananawagan ng isang party-less lawmaker nitong Martes na mas malakas na proteksyon sa batas para sa mga overseas Filipino workers kasunod ng pagpatay sa isang Filipino national na nahatulan ng pagpatay sa Saudi Arabia. Sa isang pahayag, ipinahayag ni OFW Party-less Representative Marisa Magsino ang kanyang matinding kalungkutan at panghihinayang sa insidente at sinabing binigyang din ito ang kahinaan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Partikular na rin ang mga naghaharap sa kasong kriminal sa ibang bansa. Binigyan din niya ang pangangailangang matiyak na ang OFW na makakatanggap ng sapat na representasyon ay suporta sa batas lalo na sa mga kasong may kinalaman sa parusang kamatayan. Bilang kinatawan ng sektor ng OFW, matutog ako na sa pangako ng OFW party list na itulak ang mas malakas na protection para sa ating mga migranting manggagawa. Garantiya ang kanilang karapatan at palakasin ang diplomatikong pagsisikap na para ngalagaan ang kanilang kapakanan, sabi niya. Kabilang aniya dito ang enhanced legal aid at preventive programs para mabigyan ng kaalaman ang mga OFW tungkol sa mga batas at kaugalian ng kanilang host countries. Samantala, hinimok naman ni Magsino ang pamahalaan na tingnan ang mga nag-aambag sa likod ng dumaraming bilang ng mga OFW na nasa dead true at patuloy na pagbutihin ang tulong na ibinibigay ng mga nasangkot sa mga legal battles. Ayon pa rin sa Department of Foreign Affairs, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh na mas naganap na pagpatay, gayon pa man nagkaroon ng walang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga autoridad ng Saudi bilang ng pagsulat. At ayon pa rin kay Philippine Embassy and Riyadh Church, the Affairs Romel Romato, isinagawa ng Saudi government ang pagpatay ng walang paunang abiso sa embahada o pamilya ng Filipino national. Ayon pa rin sa mga lokal na pamahalaan na ang national ay hinatulan ng isas o kagantihan sa pagpatay sa isang Saudi national Romato na inabot
na ipinaabot ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng posibleng tulong na kanya nito. Kabilang ang legal na representasyon at tulong. Sumulat din si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Saudi Kings Salman bin Abdulaziz Al Saud upang iligtas ang buhay ng Pilipino ayon kay Romato. Alas 10:49 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre, sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics, ito ay may mga benefits, effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics. All natural extracts includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. For official endorser ng Gold9 Plus Probiotic, Dr. Ariel T. Bayra at ng Insensitive Potes. Samantala, ang oras 10 minuto bago mag-11 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! 7 ranking caps nakakuha ng bagong post sa latest PNP revamp. 7 ranking official ang nakakuha ng bagong assignment sa pinakahuling reshuffle sa Philippine National Police sa order na may petsang October 7. Itinalaga ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel si Major General Leo Francisco bilang Director ng Civil Security Group, kapalit ni Major General Edgar Alan Ocubo na naunang hinirang bilang ika-4 na top official o acting chief of the directorial staff ng PNP. Ang CSG ang tanggapan ng PNP na namamahala sa administratibo at operasyon control sa regulasyon ng mga baril, paputok at pribadong industriya ng seguridad. Samantala, kinalaga naman bilang acting chief police security and protection group si Director for Intelligence Chief Brigadier General Nestor Babagay Jr. habang si Highway Patrol Group Director Brigadier General J. Kumigad ang gaganap na Direktor ng Police Regional Office 8. Si Kumigad ang pumalit kay Brigadier General Reynaldo Pawid na hinirang bilang PNP Deputy Director for Operations. Si Brigadier General Romeo Macapas mula sa DI ang hinirang naman na acting director ng Provincial Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Siya ang kapalit kay Brigadier General Prexy Tanggawo na itinalagang acting chief ng Area Police Command sa Northern Luzon. Samantala, si Colonel Frankie Condilario naman ang hinirang na acting director ng Intelligence Group ng Pwersa. Ang revamp ay magkakabisa ngayong araw ng Miyerkules. Alas 10:52 ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo Najaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, mambabata sa party list na si Marculita nagay ng Senate bed. Round 1. Ready, go! Naghanap ng mas mataas na posisyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta nang maghain siya ng kandidatura bilang senador nitong Martes. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta sa handa siya sa darating na butuhan sa paghihikayat ng kanyang mga taga-suporta. Sa ngayon, ang aking paniniwala ay ganap na akong nakahanda sa dami ng kababayan natin na nananawagan na sana makapaglingkod pa ako ng mas mataas na level. Gusto ko pa unlakan yung panawagan na yon, sabi niya matapos mag-file ng kanyang kandidatura sa The Manila Hotel Tent City. Isa si Marcoleta sa mga kritiko ng full automation project ng Commission on Election. Nauna niyang inakusahan si COMELEC Chairman George Garcia na may-ari ng bank accounts na sa Cayman Island at tumanggap umano ng deposito mula sa mga bangko sa South Korea.
Samantala naghahain din ng kanyang senatorial bid si Peter Advincula, isang whistleblower na lumabas sa ang totoong narcoles noong 2019. Gagamitin niya ang hybrid election campaign kung saan gagamit siya ng traditional at digital forms. Nagpasya rin ang ilang dating opisyal ng gobyerno na sumali sa party list polls sa pamagitan ng pagpuno ng kanilang mga certificate of communication, certificate of acceptance of nominations. Kabilang dito sina Action Dapat Party List President at dating Pangasinan Congressman Nani Braganza at former Department of Agriculture Secretary Arthur Yap bilang first nominee ng Murang Kuryente Party List. Si Representative Alan 1B Ecleo ay naghain din ng kanyang COC para sa ikatlong termino sa Lone District ng Dinagat Island kasama sina incumbent re-electionist Vice Governor Binglin Ecleo at dating Libho Mayor Lamberto Llamera na naghahanap ng gubernatorial set. Napapalampas ako sa masigasig na pagtugon ng mga kapwa ko dinagadnon sa aking re-election bid, sabi ni Ecleo, na tumutukoy sa mahigit 1,000 dinagatnon na dumating. Pinatunayan nito na ang ginawa nating pag-aangkat sa Dinagat Island mula sa bunga ng kalamidad at mula sa kahirapan sa ekonomiya ay pinahalagahan ng ating mga kapatid na dinagatnon. He added si Ecleo ang provincial chairman ng Lakas CMD Party sa Dinagat Island. 5 minuto bago mag-11 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. To all Kasado Patroller, standby report. Susunod na kayo makalipas ng ilang mga balita. Bagong batas, pinatibay ang kakayahan ng AFP na pigilan ng mga banta sa seguridad. Round 1. Manila malugod ng ketuwa ng Forces of the Philippines itong Martes ang pagbasa sa batas ng Self-Defense Reliant Defense for Sure Rehabilitation Act na nabanggit na malaki ang maitutulong nito sa paglaban sa mga banta sa seguridad ng SRDP Act. This is a very welcome development for the AFP and this aligns with our legal frameworks to enhance the country's readiness and advancing international and external security threat, sabi ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla sa isang press briefing sa Aguinaldo, Quezon City. Aniya ang bagong batas na kilala bilang Republic Act 12024 ay susuporta sa pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya at mang-aambag sa paglikha ng trabaho at pag-unlad ng teknolohiya sa Pilipinas. Hindi lang ito armas at mga equipment, pati cyber tools will be developing them in-house, i-added sa pamagitan ng bakbakan sa self-reliance defense capabilities ng bansa. Sinabi ni Padilla ito ay magbibigay daan upang manatiling matatag ang AFP sa kanilang pangako sa pambansang seguridad. Ang bagong batas na ito niya ay magsisiguro rin na ang Pilipinas ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili na may mineral na pag-asa sa suporta sa dayuhan. Noong Agosto, pinagtibay ng Senado ang Bicameral Conference Committee report sa Senate Bill 2455 at House of Representatives Bill 9713 o ang SRDP law. Ang hakbang ay naglalayong matiyak ang sapat na mga asset at hardware ng pagtatanggol para sa bansa sa pamagitan ng domestic production at manufacturing at pagbuo ng isang pambansang industriya ng pagtatanggol. Nauna nang sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na sisiguraduhin niyang ang mga mahalagang makabagong teknolohiya lamang na kailangan ng militar ang uunahin sa sandaling may sa batas ang SRDP Rehabilitation Act. 2 minuto bago mag-11 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, nasyonal
newspaper. Samantala, Senate panel nilipat ang focus sa umano'y spy links ni Alice Guo. Round 1. Ready, go! Inilipat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong Martes ang kanilang inquiry sa mga aligasyon na nagbabasura kay Mayor Alice Guo ay isang ahente ng Ministry of State Security ng China. Ito matapos ibunyag ng isang dokumentaryo ng news network na Al Jazeera ang di umanay kaugnayan ni Guo kay Xi Xiang. Si Hiyang isang self-confessed Chinese spy na nakadetain sa Thailand sa ika-15 ng public hearing ng panel sa Philippine Offshore Gaming Operations or PUGOS. Iniharap ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa panel ang naitalang Zoom interview kay Wang Pugui, ang cellmate at kaibigan ni Xi na ipinagkatiwala niyang hawakan ng ilan sa kanyang declassified files na kinabibilangan ng disher ni Guo. Kinumpirma ni Wang na batay sa files ni Guo ay tunay na isang Chinese spy but not a special one. Nagkaroon lang na may kopya ng kanyang state security background doon at ang sitwasyon nila ni Mr. Marami siyang pagkakatulad, sabi ni Wang. Bagamat kabilang sa mga special agents sa isang bansa na na-recruit ng state security ng China ang mga espiya na nangunguliktan ng katalinuhan, sinabi ni Wang na marami pang iba ang nagtatrabaho para sa politika at pang-ekonomiyang interes ng pamahalaang Chino tulad ng mga opisyal at negosyante sa ilang bansa. Sa dokumentaryo, siya ay inaristo ng mga autoridad ng Thailand dahil sa umano'y pagiging isang malaking mamumuhunan sa Golden Triangle na sangkot sa scam, human trafficking at sa pilitang paggawa. Kinumpirma ni Wang na ang pugo at mga negosyante scam ay may kaugnayan sa mga operasyong espiya ng China at may malaking kinalaman sa exuberant intelligence ng pamahalaang Chino. Nariyan din ang katotohanan na ang lahat ng ito ay ganap na konektado sa Belt and Road na bahagi rin lamang ng isang napakalaking United Front at Intelligence Strategic Plan para sa buong mundo, kabilang ang mga taktika ng dayuhang kolonisasyon, sabi niya. Inilunsad noong 2013 ni Pangulong Xi Jinping ang Belt and Road Initiative ng China o ang New Silk Road ay isang malawak na hanay ng mga inisyatibo sa pag-unlad at pamumuhunan sa ginagawa upang maiugnay ang silangang Asya at Europa. Sa pamagitan ng pisikal na infrastruktura, ang kampanya ni Guo nang tumakbo siya bilang alkalde sa Dabanban Tarlac ay sa katunayan ay inayos ng Ministry of State Security ng China. Ayon kay Wang, nais kong ipahayag na kailangang talaga nating kausapin si Hiyang at ang DFA. Sana ay dapat na mangyari ito, sabi ni Hontiveros. Sinabi ni Wang, she is now being severely surprised by the Chinese government matapos ang kanyang pagbunyag sa kasong espiya na kinasangkutan ni Guo. Dahil sa pagiging sensitibo ng bagay ni Mr. Xi, si Hiyang ay inilagay sa ilalim ng mahigit na pagpapasubaybay sa mga bilangguan ng Thai at ng kanyang pagkikipag-ugnay sa labas ng mundo ay pinaghigpitan, sabi niya. Pagkatapos ay nagpatuloy ang panel na executive session nito kasama si Guo at iba pang mga resource person. Ang oras ganap na alas 11:02 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. At syempre, bigyan po natin ng daan ang mga pag-uulat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area ng ating kapuluan. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at masusubaybayan simula Lunes hanggang Biyernes. Ganap na 8 ng umaga hanggang 10
ng umaga, mula ikasamput kalahati ng umaga hanggang ikalabing-dalawa ng tanghali. Siyempre, ang lahat pong iyan ay nakahilira upang patuloy na maghatid sa inyo ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap dito sa loob at labas ng ating bansa. Kaya sa lahat po ng ating mga kasado patroller, standby report. Likewise, sa lahat po ng ating mga kolumnista, writers sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na rin po sa iba't ibang dako ng mundo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naway ang kalakasan ng inyong pangatawan ay patuloy na umiral sa inyong pangatawan at maging malusodog sa tuwi-tuwi na. Alas 10:04 ng umaga, ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay ang official endorser ay si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright, unahin po muna natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area po ng Calabarzon, si Double L. Double L, standby report. Kasado Patrol report. Babalita lang ako Alright mga kababayan, nasa linya ang ating Kasado Patroller, si Kasado Patrol 25. Naraririyan po sa area at lugar ng Cavite. Yan. Si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning sa iyo diyan. Yes, good morning, Kuya Rod. Okay ba ang ating komunikasyon? Okay, loud and clear. Go, ano yung balita mo? Yes, tama ka. Ito yung nag-file ng Certificate of Candidacy ay umabot na o lagpas na sa 20,000 individual ang nag-file ng kanilang mga kandidatura para sa 2025 midterm election as of 5 o'clock kahapon ito, Kuya Rod, sa huling filing ng COC dyan sa Manila 10 City Hall. Pero, Umabot naman yung mga nag-file, umabot naman lahat kahit na last hour na. meron nga pagkabas pinagbigyan ng Commission on Election ng extension ng mga ilang minuto dahil meron pang mga personalidad na inaantay o meron pang personalidad na dumating na pero hindi pa nakakapag-file ng kanilang COC. Eh, bakit baga naman, Kuya Lando, sa dami ng araw na ibinigay mula October 1st hanggang October 8, yun ay kahapon, ay kung kailan last hour, saka yun mong iba naman humahabol, dapat sana maaga-aga pa sila umupak na para hindi na sila masyadong nagigipit sa oras. Yun nga Kuya Arnold, ito ay batay doon sa kanilang deadline na hanggang alas 5 lamang. Pero nakita umano ng komite diyan sa Pine City sa Manila Hotel na meron pang mga personalidad na inintay o may personalidad na dumating bagamat hindi pa nga nakapag-file. Ito nga Kuya Rodi yung sinasabi na Filipino time. Yan naman talagang ugali ng Pinoy kung kailan last hour saka. Sabi nga nasa kasabihan at kawikaan, huli man daw at magaling, ginagaling. Kaya nga, ito nga, inaasahan nga na dadagsahin niya kahapon ang huling araw ng filing ng October, ng Certificate of Candidacy ng October 8, ang nominees, ang acceptance nandiyan sa Ten City Manila Hotel sa Manila at inaasahan din na mayroon pang mga nagpapapahil ng mga personal ng kanilang kandidatura. Yan ang ako yan doon. Tama ka nga na lagpas sa 20,000 na individual na nakapaghain na ng kanilang kandidatura. Patay nga sa datos ng Commission on Election Committee, ay may hawak tayo ngayon, Colonel, na kopya. Kuya Arnold?
Okay, go. Sige, kung ilan man yan, sige. Basta bigyan natin ng daan. Kung ilan yan. Ito yung hawak natin na datos ng Commission on Elections ay ito, babasahin ko, Colonel. Oo. Ito, Colonel, 127 senatorial aspirant na ang nakapaghain ng Commission on Elections. Oo, 127 senatorial aspirant, Colonel. Oo, ay marami-rami rin ha. Marami-rami rin talaga. 137 naman ang party list, Colonel. Talagang lulugawin niyan ang utak ng mga botante sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sabi nga, rattle talaga. Ito po yan, 450 naman ang members of House of Representatives. Ito yung mga congressman, Colonel. Umabot ito ng 450. 141 naman, Colonel, governor sa buong bansa, Colonel. 141 mga governor. Ang 90th naman ang vice governor. Ito, 1,040 members of Sangguniang Panlalawigan. Ito yung mga bukal, Colonel. Yung 1,040. May 2,594 naman ang mayors. Habang ang 2,340 naman yung vice mayor. Ang pinakamarami, Kuya Arnel, na nag-file ng COC, yung 21,341 members sa Sangguniang or City o Town Councilors, Kuya Arnel. Kahapon yan, Kuya Arnel, as of 5 p.m. Pero bagamat na kanina, nabanggit ko kanina na meron pang mga personalidad na humabol na para maghain ng kanilang COC. Ilan sa mga prominent na individual na inaasahan na mag-aayon ng kanilang kandidatura kahapon ay si Congressman Dante Marcolita at dating Executive Secretary Vic Rodriguez bilang mga senador. Ganon din si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, Colonel. Ito yung mga nahuli o mag-file kahapon ng kanilang COC. Talagang last hour ha, humabol. Ay kadaming araw dapat sana. Hindi sana habol talaga sa siksikan, ano? Ayun nga, Colonel. Kung matatandaan natin, noong 2016, ay kung saan ay tapos na ang filing, humabol pa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanilang filing, Kuya Ren. Kung matatandaan natin. Oo. Diba? Tama ka. Kaya ito yung mga tatlo na humabol sa filing ng COC. Mula pa rin dito sa Cavite area. Ako si Kasano Patrol 25, Double L, Kuya Landuluto. Nag-ulat para sa Gabay, Matubay, ng KB Sarimim News, Radyo na TV pa. Ako yung agad, may babatiin ako. Okay, go, Kuyang Lando. Go ahead. Kuya Ron, binabati ko si Colonel Jenny Espardo. Ito yung na spokesperson ng Philippine National Police ay na newly promote as 1-star general or brigadier general. Congratulations, General o Brigadier General Jean Espardo. Ito yung Public Information Office Chief, Kuya Ron. Congratulations sa kanya. Congrats. Dahil na ito na nagbigay daan sa General o PP Chief General Romela Francisco Marvel, presides over the picking and loading of ranks for Police Brigadier General Jean Espardo at the Philippine National Police Headquarters. Ito, kahapon to, Kuya Ron, breaking news ito kahapon. He being served as the Philippine National spokesperson for the past 3 years. Police Brigadier General Fajardo is the first female officer to lead the Philippine National Public Information Office, PIO. Her promotion reflects not only her dedication to her role, but also her significant contributions to the PNP missions of maintaining public safety and confidence. The ceremony was attended by fellow officers of the Philippine National Police, family, and top brass of Philippine National Police. Congratulations, General Jean Espardo from Balitang Kasano. Pag-keeper Lord, may balita pa ako mamaya alam. Alright, babalikan kita. Alright. Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa lalawigan ng Cavite. Kuyang Landuluto. Thank you, Kuya Lando.
Ang oras ganap na alas 11:13 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, Kasado Patrol 49 is standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright mga minamahal kong mga kababayan, may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 49 mula pa rin dyan sa lugar ng National Capital Region, si Kuyang Elias Buntugon. Alright Kuyang Joseph, good morning sa iyo dyan. Mga tagapakinig, tagapanood, at tagapagsubaybay. Ito po ang aking balita. Kamakailan, matagumpay na isinagawa sa probinsya ng Aklan, sakop ng Western Visayas, ang hindi manilimutang opening salvo itong buwan ng Oktobre para sa nalalapit na Kalibo Senior Santo Niño Ate-Atian Festival 2025 na kilala ang probinsya sa ganitong gawain na tinaguriang ng bansa na the Mother of all Philippine Festival. Ang Kalibo Ate-Atian Festival ay sinagawa sa tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Enero na isang tradisyonal pista ng bayan na tumatak sa puso ng sambayanang Pilipino. Inaasahan na marami ang dadalo ng mga grupo na mayroong banda at instrumento upang makiisa at makisaya sa pagdiriwang ng okasyon na may sabsat ng mga paa ng mga tao na diboto ni Senior Santo Niño na bit-bit nila at sinasayaw sa kalsada na sumasabay sa tunog ng mga gamit na Filipino culture instrument tulad ng mga kawayan, lira, tampol at iba pa. Mayroon ring namamanata ng mga diboto dahil hindi nawawala sa selebrasyon na ito na magkaroon sila ng mga panata o panahad dahil iyan ang paniniwala para sa religious pista ng mga Katoliko o Catholic Church upang may bendisyon man o ni Santo Niño para magbagong buhay na. Tiyak na dagsahin din ng mga tourist people na mga foreigner mula sa iba't ibang bansa upang sakyan ang kakaiba at natatayang atasihan ng mga kalibonhon na mayroon iba pang surpresa na kapanapanapik ng mga kaganapan para sa pista. Aasahan din ang mga balikbayan at mga deboto ni Senior Santo Niño ay tiyak makilahok rin sa pambihirang prestigyosong special event because once a year atin lang ito na mayroong tayawan kali na nag-enjoy sa celebration ang mga tao at maging ang mga bisita na turista sa bayan ng Kalibo para sa religious pista na Ate-Atian. At ang ibang turista ay hindi rin kalalampasin na hindi makapunta sa pinakasikat na tourist spots in the world, the Boracay Island, ay pinagmamalaki ng lalawigan ng Aklan at bansang Pilipinas. Samantala, ang nasabing pinagsalbo, si Kalibo Santo Niño at Ate-Atian ay naging kaya ang selebrasyon. Ayon Police na zero major incident celebration. Sa pahayag niya sa ngalan ng Aklan PTO, ako ay nagpaabot ng halos auspusong pasasalamat sa ating mga pulis para sa dedikasyon sa pagtiyak ng isang ligtas at mapayapang pagbubukas ng salbo ng Ate-Atian Festival 2025. Ang iyong pagsusumikap at pangako ay lumikha ng isang positibo at hindi malilimutang karanasan para sa lahat. Ayon naman sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ricky E. Buntugon, Chief of Police Kalibo Municipal Police Station, na nanguna ng sagawa ng mga post-deployment ng mga kapulisan sa mga iba't ibang kalye na sakop ng bayan ng Kalibo at Ate-Atian 2025 opening salvo. Nagpapasalamat si Police Lieutenant Colonel Buntugon sa lahat ng security forces dahil sa pangkalahatan ay mapayapa ang selebrasyon ng opening salvo sa Kalibo, Aklan. Mula dito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Buntugon na nag-uulat sa gabay at patubay ng KBS RMM News, Radyo na TV pa. Alright, maraming salamat sa magandang ulat ng ating Kasado Patrol 49 mula pa rin dyan sa area at lugar ng
National Capital Region, Kuyang Joseph alias Buntugon. Ang oras ganap na alas 11:18 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Alright, Kasado Patrol 22, standby report. Kasado Patrol report. Alright, mga kababayan, tanggapin po natin ang pagulat ng ating Kasado Patroller. Kasado Patrol 22, si Kuyang Arman Patulot, si Hagupit. Alright, Kuyang Arman, good morning. Good morning din, Kuya Arnold, kasi andito ngayon ako sa DPWH, sa NCR. Alright, Tapos na kasi yung nangyayaring kwan, Kalingap Kadimusi. Kaya nagpunta naman ako dito sa NCR ng DPWH. DPWS. Okay, kamusta naman ang kalagayan diyan sa DPWS Manila? Okay, magandang umaga kasi kayo, Kuya Arnold. Hindi sa Engineering Office ng DPWH sa Pasig City sa pamumuno ni District Engineer Aristotle Ramos ngayong taon 2024. Katuwang niya si Assistant Engineer Lamberto De Leon at ang kasama niya si Engineer Edson Rosario na may hawak naman ng construction. Lagi nasa labas si Sir lagi nasa labas si Sir kay Ed dahil sa nag-inspection ng mga proyekto na kanyang pinagawa. Kasama niya ang kanyang tao na nakaantab. Alay din ang mga heavy equipment, mga dumper na ginagamit sa mga sirang kalsada at highway at may pinakalat rin yung mga street sweeper na kalinis ng maraming daanan din sa Metro Manila. Ganyan talaga kasi pag ang ating personal katawan ng personal engineering office andito yung NCR at tumutukoy sa pagawain bayan na nangungula sa ahensya ng gobyerno saan. Yan ang the best sa lahat. Pati kasi kanya mga security guard masisipag rin, mga nagbabantay rito at sa mga pumapasok dito sa mga kumukuha ng mga kanilang mga mga paghawain bayan na ginagawa na ng mga mga contractor na kumukuha ng mga kanilang mga trata para sa kanilang paghawain bayan sa kalakihan ng Metro Manila. Kailangan pa madalang mayroon po sa Kuya Arnold, ako si Kasado Patrol Senator Herman Patrol Lagulan sa Gabi Patnubay, KBS, Almen News, Radyo Nat at TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 22, Kuyang Arman Patulot. Thank you, Kuyang Arman. Ang oras ganap na alas 11:21 ng umaga. Ito ay atid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay ang special endorser ay si Dr. Ariel T. Vaira ng Gold9 Plus Probiotics. At syempre, ganun din po ng ating buong pwersa ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, PH employment rate aabot sa 96% sa Agosto. Round 1. Ready, go!
Umakyat sa 96% ang employment rate sa bansa noong Agosto ngayong taon mula sa 95.6% sa parehong buwan noong nakaraang taon na. Ayon pa rin sa National Statistician Dennis Mapa sa isang briefing nitong Martes, sinabi ni Mapa na ang resulta ng pinakahuling labor force survey ay nagpakita na mas mataas din ang employment rate noong Agosto kumpara sa naitalang 95.3% noong Hulyo ngayong taon na. Tinatayang nasa 49.15 million ang bilang ng mga employment Filipinos noong Agosto 2024 mula sa bilang ng mga employed persons noong Agosto 2023 na 48.7 million at noong Hulyo 2024 sa 47.70 million na. Ang limang ng nangungunang industriya na may pinakamalaking pagtaas sa trabaho ay kinabibilangan naman ng pakyawan at tingi na kalakalan na pampublikong pangangasiwa at pagtatanggol, mga aktibidad sa serbisyo ng tirahan at pagkain, iba pang mga aktibidad sa serbisyo at transportasyon at imbakan. Ayon pa rin kay Mapa, tinatayang nasa 64.8% ang labor force participation rate noong Agosto o mga 51.22 milyong Pilipino na may edad 15 taon pataas na may trabaho o walang trabaho mula sa 50.29 milyon noong Agosto ng nakaraang taon na. Ang kwento talaga ay mas marami tayong mga babaeng manggagawa sa sumasali sa lakas paggawa, sabi ni Mapa. Taon-taon sa pagitan ng Agosto 2023 at Agosto 2024, mga 1.3 milyong babaeng manggagawa ang sumali sa labas paggawa at mga 1.3 milyon ang nasipsip sa merkado ng paggawa. Ibig sabihin sila ay nagtatrabaho. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho ng higit sa 40 oras o 40 oras sa isang linggo, dagdag niya. Samantala, ang unemployment rate ay bumaba sa 4.0% mula sa 40.4% noong Agosto ng nakarang taon at ang 44.7% naman na naitala noong Hulyo. Ngayong taon, tinatayang nasa 2.7 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa kaysa sa 2.22 milyong noong Agosto 2023 at 2.38 milyon noong Hulyo ngayong taon. Ang bilang naman ng mga employed o ng mga nagpahayag na pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho sa kanilang kasalukuyang trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o magkaroon ng bagong trabaho na may mas mababang oras ng trabaho ay nakatayo sa 5.48 milyon na isinailalim sa isang underemployment rate na 11.2%, mas mababa mula sa 11.7% noong Agosto 2023. Sa isang payag, sinabi ng National Economic and Development Authority or NEDA na nasa mas magandang holiday season ang mga Pilipino dahil sa magandang resulta ng labor market kasabay ng 4 taong mababang inflation rate ng bansa noong September 2024 na 1.9% ang positibong resulta ng ating labor force survey ay maaaring humantong sa mga masiglang holiday season na. Sabi rin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ayon kay Balisacan, ang pagtiyak ng sapat na pamumuhunan ng human capital at priority sector ay susi sa pagsasakatuparan ng transformation agenda na nakabalangkas sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Ayon pa rin kay Balisacan, magsisimula na sa susunod na buwan ang pagbuo ng trabaho para sa Bayan Plan 2025-2034 at inaasahang matatapos na ang pagtatapos nito sa taon sa ngayon. Nakatakdang tapusin ng NEDA ang huling bahagi ng regional consultation ng TBP Plan na nakipag-ugnayan na ito sa iba't ibang stakeholders. Ang huling dalawang konsultasyon ay nasa Region 10 at 12. Mamaya sa buwang ito, nananawagan si Balisican na mabilis na maipasa ang konektadong Pinoy Bill upang simulan ang mga pagsulong ng iba't ibang sektor kabilang ang Information and Communications Technology, Edukasyon, Kalusugan at Agrikultura. Ang mga ganitong pagsulong ay lubang magpapalawak ng pag-akses ng ating mga kababayan sa iba't ibang oportunidad sa merkado, gayon din sa mga programa sa upskilling at retooling upang mabigyan ng kagamitan ang mga Pilipino para sa mas magandang trabaho.
Sabi niya, binanggit din ni Balisikan ang pangangailangang mabilis na subaybayan ang pagpapatupad ng mga pangunahing proyekto sa infrastruktura, partikular sa enerhiya, logistik at physical at digital na koneksyon. Aniya, critical ang mga ito sa pag-akit ng mga pamumuhunan sa mas mataas na sektor na may dagdag na halaga tulad ng pagmanufaktura at agribusiness, pati na rin ang pagpapataas ng produkto ng paggawa. Sa patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa pag-akit ng mga estratehikong pamumuhunan at napapanahong pagpasa ng mga pangunahing reforma, nakaposisyon ng mabuti ang Pilipinas upang isalin ang kanyang promising macroeconomic fundamental sa pangmatagalang kasaganaan para sa kanyang lakas paggawa at ekonomiya ayon kay Balisikan. Alas 10:29 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Marcos nilagdaan ng self-reliant defense posture law. Round 1. Ready, go! Nilagdanan nitong Martes ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang batas na nag-uutos sa pamahalaan ng Pilipinas na ipagpatuloy ang isang self-reliance defense posture. Ang bagong batas na kilala ngayong bilang Republic Act No. 12024 ay isang prioridad na batas ng Administrasyong Marcos na naglalayong mapaunlad ang industriya ng pagtatanggol sa bansa sa pamagitan ng paglikha ng mga paraan upang mapalakas ang lokal na produksyon ng mga kagamitan sa pagtatanggol. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos sa ang bagong batas ay nagbibigay daan sa Pilipinas na bumuo ng mga teknolohiya upang masugpo ang conventional threats sa kasalukuyang pagtatanggol at tanawin ng seguridad. Ang mga paglabag sa seguridad na sa cyber, mga pag-atake sa chemical, mga banta sa radiological, ang mga ito ay higit pa sa mga hypertactical na panganib, ngunit ang mga mapilit na katotohanan sa pamagitan nito. Lumalawak ang ating pananaw sa pagtatanggol, hindi lang ang mga tangke at rifle ang tinitingnan natin. Nagtatayo tayo ng mga kapasidad sa natumutugon sa mga hindi kinauligilian ng panganib na ito. Nang harapin, sabi ni Pangulong Marcos, nangangahulugan ito ng pagbuo ng mga sistema at estratehiya na reaktibo at productive na magpapahintulot sa amin sa pananatiling isang hakbang sa harap ng mga nais na makapinsala sa Pilipinas, dagdag niya. Sa ilalim naman ng batas, inatasan ng Department of National Defense na bumuo ng ipatupad ang Self-Reliance Defense Posture Program upang muling buhayan ang industriya ng pagtatanggol at tugunan ang panandali ang katamtaman at pangmatagalang pangangailangan para sa mga kagamitan sa pagtatanggol sa bansa. Dagdag pa rito, hangad nito ang bigla ng kagustuhan ng mga negosyong pag-aari ng mga Pilipino pagdating sa pag-unlad, paglilingkod at operasyon ng material of bansa, kabilang dito ang teknolohiyang militar, armas at bala, pagsasanay sa labanan, sistema ng armas, baluti at iba't ibang kagamitan at material ng militar. Ang bagong batas ay nakikitang karugtong ng kamakailang pinagtibay sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, isang sadyang inisyatibo upang mapahusay ang seguridad sa dapat at ang depensibong posture ng bansa sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Samantala, nagpahayag naman ng optimismo si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magiging instrumento ang revitalized defense posture sa pangangalaga ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang pinangangalaga ng interes ng bansa sa dagdag. Ito ay isang pivotal moment para sa bansa. Ang pagpasa at paglagda sa batas na ito ay nagpadala ng isang malakas na mensahe sa seryoso tayo sa pangangalaga sa ating soberanya at pag-secure ng ating kinabukasan, Romualdez sabi in a statement. Aniya, ibubuga nito ang modernizasyon ng militar ng bansa sa pamagitan ng pagpapahusay ng mga lokal na industriya ng depensa na napakahalaga para sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil mas mapangangalagaan ito ang soberanya ng bansa, lalo na sa gitna ng tensyon sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Ayon pa rin kay Romualdez, ang rehabilitasyon ng lokal na industriya ng depensa ay makakatulong
sa paglako ng ekonomiya sa pamagitan ng paglikha ng mga trabaho, pagsulong ng teknolohikal na inobasyon at pagtataguyod ng kultura ng pag-asa sa sarili sa loob ng sektor ng pagtatanggol. Ang batas na ito ay hindi lamang magpapalakas sa ating seguridad kundi magbubukas din ng mga pagkakataon para sa ating mga industriya na lumago at mag-innovate. Ito ay magbibigay daan para sa mas malaking pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kasyusyo sa pamahalaan at pribadong sektor upang bumuo ng isang matibay na ecosystem ng pagtatanggol, sabi niya. Idinagdag pa niya ang mga mandato ng Republic Act 12024 na dapat bigyan ng preference ang mga negosyong pag-aari ng mga Pilipino na nakikibahagi sa pag-unlad, produksyon, pagmamanipaktura, assembly, servicing o operasyon ng material na sa Pilipinas. Ang bagong batas ay nagbubukas ng mga pinto para sa pagbabago sa mga larangang tulad ng artificial na katalinuhan, robotics at cyber defense. Sa pamagitan naman ng pagtataguyod ng mga pagsusulong sa teknolohiya, ang batas ay makakatulong sa Pilipinas na manatiling maaga sa mga umuusbong na lugar na ito at mag-ambag sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa paglipat ng pokus sa lokal na produksyon ng mga kagamitang pandepensa. Mababawasan mo batas ang pag-asa ng ating bansa sa paggastos ng pag-import, sabi ni Romualdez. Tiniyak nito na ang opera ng buwis ng mga Pilipino ay muling mamumuhunan sa ating lokal na ekonomiya at para sa mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, infrastruktura at tulong pinansyal sa mga mahihirap. Tiniyak rin ni Romualdez na lubos na nakatuon ang Kamara de Representantes na tiyakin ang sapat na budget alokasyon para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagpapaunlad ng lokal na industriya ng depensa. Alas 11:35 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Samantala, Pinoy binitay dahil sa pagpatay sa Saudi national ayon sa DFA. Round 1. Ready, go! Isang Pilipino national ang pinatay sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national noong October 5 ayon sa Department of Foreign Affairs. Martes, ayon kay DFA Undersecretary for Migration Eduardo Jose de Vega, wala pang official notification mula sa Saudi government as of this posting pero kinumpirma nito na may execution. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Apila Presidential Letter of Appeal, pilit na tinanggap ng pamilya ng biktima ang blood money nugo, sabi niya sa Philippine News Agency. Hindi tinukoy ni De Vega ang Pilipino na nagsasabing ipinagkakait ng DFA ang ibang pangdetalye tungkol sa kaso out of deference of the wishes of the family. Sa iwalay na text message, sinabi ni Philippine Embassy and Riyadh Charge the Affairs Romel Romato na isinagawa ng gobyerno ng Saudi ang pagpapatupad ng walang paunang abiso sa embahada o pamilya ng Pilipino national. Ayon sa mga lokal na pamamaraan, ang national ay hinatulan ng kesas o retribution para sa pagpatay sa isang Saudi national bunsod ng isang financial dispute. Inulit ni Romato na pinaabot ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng posibleng tulong sa kanya nito, kabilang ang legal representasyon at tulong sa buong paglilitis. Ayon kay Romato, sumulat din si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud bilang pagsisikap na mailigtas ang buhay ng Pilipino. Gayunpaman, ang pamilya ng biktima ay paulit-ulit na tinanggihan ang mga pagkakataon upang talakayin ang blood money compensation, sabi niya sa PNA. Sa kabila ng pinakamainam na pagsisikap ng pamahalaan ng Pilipinas, ipinataw ng lokal na hukuman ang parusa alinsunod sa mga proseso ng hudikatura ng Saudi Arabia at mga nakaangkop na batas para sa pinakamalubhang krimen. Dagdag niya, sinisikap ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh na maresolba ang siyam pang kaso ng death penalty sa Saudi Arabia sa koordinasyon ng DFA at Department of Migrant Workers. Alas 11:38 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa.
Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, John Beck Remulla, susunod na DILG Chief bilang Abalos, naghahanap ng upuan sa Senado. Round 1. Ready, go! Nakatakdang kunin ni Cavite Governor John Beck Remulla ang timon ng Department of Interior and Local Government or DILG. Manunumpa si Remulla sa harap ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Martes ng umaga, sinabi ni Communications Secretary Cesar Chavez sa mga reporter. Si Remulla ang kapalit kay Interior Secretary Benhur Abalos sa tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Nagsilbi siyang gobernador ng Cavite mula noong 2019, isang posisyon ng hawak din niya mula 2010 hanggang 2016. Gayon din, nagsilbi siya bilang vice-gobernador at bilang miyembro ng Cavite Provincial Board. Ang kapatid ni John Beck na si Jesus Crispin Remulla ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice. Tinampok ni House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang malawak na karanasan ni Remulla sa local governance bilang matibay na pundasyon para sa kanyang bagong tungkulin. Pinuri naman ni Romualdez ang pamumuno ni Remulla at ang track record niya nito sa pag-transform ng Cavite sa isa sa mga pinakamasiglang lalawigan sa bansa sa ekonomiya. Aniya ang hands of experience ni Remulla sa pamamahala na isa sa pinakamalaking lalawigan ng Pilipinas ang nagbigay sa kanya ng mga kasanayan at kaalaman sa kailangan upang mamuno sa DILG. Lalo niyang nabanggit ang pagsisikap ni Remulla sa paglikha ng mga patakaran na naghihikayat ng pag-unlad ng ekonomiya at malakas na pakikipagtulungan ng publiko at pribado sa Cavite. At idinagdag na ang mga inisyatibong ito ay maaaring epektibo, mapalawak sa pambansang antas sa pamamagitan ng kanyang pamumuno sa DILG. Masaya kami sa pagkakatalaga kay Governor John Beck bilang DILG Secretary bilang isang matagal na naging lokal na opisyal. Alam niya na ang tunay na pangangailangan ng ating LGUs, lalo na sa pagdating sa pamahala, kapayapaan at seguridad, sabi ni Romualdez sa isang pahayag. Alas 11:40 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. At ng buong persa ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Siyempre sa pagtataguyod po ng Gold9 Plus Probiotic. Mga tumatakas na OFW caregivers sa South Korea arestado sa Busan. Round 1. Ready, go! Arestado na ang 2 overseas Filipino workers na nag-deploy sa South Korea bilang caregiver sa ilalim ng Pilot Foreign Caregiver Government to Government Hearing Program, ngunit hindi nakabalik sa trabaho matapos ang holiday break. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac sa press briefing nitong Lunes na hinihintay nila ang resulta ng investigasyon noong nakaraang Oktubre 4. Natagpuan sila ng Special Investigation Team ng Korean Immigration na sila ay naaresto sa Susan at ngayon ay iniimbestigahan na sabi ni Cagdac. Ang mga caregivers ay kabilang sa 100 na deploy sa South Korea noong Agosto sa ilalim ng pilot project ng Employment Permit System na nagbibigay ng caregiving assistance sa mga Korean households na may maliliit na anak, expectant mother, single parents o working couples. Ayon kay Cagdac, dumating ang unang batch sa South Korea noong August 6. Nagkaroon sila ng 3 linggong special na training at orientation seminar sa pagdating ng nagtapos sa unang linggo ng Setyembre. Umalis ang 2 caregiver sa kanilang quarters noong September 15, ang ikalawang araw ng 5 araw na Shishwok Thanksgiving holiday, ngunit hindi bumalik sa trabaho noong September 18 at nawala sa grid. Tiniyak ni Cagdac na ang 2 OFW ay tinutulungan pa rin ng pamahalaan ng Pilipinas. Kami ay nagbigay ng legal na tulong sa kanila upang ang mga masecure ang pinakamahusay na posibleng pagtatanggol para sa kanila at iyakin na hindi sila sa ilalim ng lakas ng loob o sa ilalim ng anumang anyo ng presyon sa kurson ng pagsisiyasat, na sila ay sapat na pinapayuhan ng legal na tagapayo sa panahon ng investigasyon, sabi niya. Pero kasabay nito, pinapayuhan din natin sila na ang iba pa na naging responsable in terms of their obligation sa OFW to finish their construct kung hindi naman sila
inaabuso at huwag lumabag sa immigration law ng host country, dagdag niya. Sa kabila naman ng insidente, nananatiling tiwala si Kagdak sa magandang relasyon sa gobyerno ng Korea at sa Ministry of Labor nito. Aniya, mahigpit nilang pinababantayan at naalam ang implementasyon ng pilot program at magsasagawa sila ng kaukulang adjustments alinsunod sa mga hamon sa takbo ng trabaho sa pakikipag-usap kamakailan sa isang Korean official. Sinabi ni Kagdak na pareho silang sumang-ayon sa isolated case ang insidente at isang makakapekto sa kabuuang programa. Iyan ang kagandahan ng matagal ng bilateral labor relationship ng Korea at Pilipinas. Kaya kami ay napaka-equipped upang matugunan ang mga isyu at alalahanin na itutulad ng ginawa namin para sa huling 20 taon ng sistema ng employment permit, sabi niya. Gagawin namin ang kaukulang mga pagsasaayos upang marahil mas mahusay na ipaalam sa aming mga manggagawa bago ang pag-alis tungkol sa mga implikasyon ng skirting o paglabag sa mga batas sa immigration ng Korea. At upang matiyak din na sapat ang kanilang paghahanda bago ang pag-alis, kaya muli ang punto ng isang pilot program ay upang asahan ang mga hamon tulad nito. Alas 11:44 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Samantala, Israel Embassy DMW UWA ginunita ang October 7 Hamas terror attack. Round 1. Ready, go! Nagsagawa ng team na pagunita ang embahada ng Israel katuwang ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration or OWA sa Ascot Hotel sa Bonifacio Global City bilang pagunita sa unang anibersaryo ng tradyang atake ng terorismo sa Hamas. Noong October 7, 2023, pinarangalan ng nasabing okasyon ang buhay ng mahigit 1,200 Israel victims kabilang ang 4 na overseas Filipino workers at nag-alay ng panalangin para sa ligtas sa pagbabalik ng 101 hostages na bihag pa rin ng Hamas sa Gaza. Ibinahagi ni Deputy Administrator Esther Busgan ang kanyang mga pagmumuni-muni sa pag-atake ng isinalaysay ang mga sandali ng kanyang pamilya o Opakim ay dumating sa ilalim ng banta. Ang kanyang panatili ay nagbibigay diin sa emosyonal na pinsala sa trahedya sa mga Israelita. Ay pinahayag ni Hans Leo Kagdak, kalihim ng DMW, ang pakikiisa ng Pilipinas na nagsabing, patuloy kaming nag-aalok ng aming pakikiramay at suporta sa mamamayan at pamahalaan ng Israel. Panalangin para sa ligtas na pagbabalik ng 101 hostages na nakatulong pa rin at para sa walang hanggang kapahingahan ng mga namatay sa mapagpalang araw na iyon. Sabi niya, ipinarating din niya ang kanyang pag-asa na matatapos ang digmaan at muling pinagtibay ang pangako ng pamahalaan ng Pilipinas at iyakin ang kaligtasan at kagalingan ng mga OFW sa Israel. Unulit ni OWA Administrator Arnel Ignacio, ang mga sentimyentong ito muling pinagtibay ang suporta sa mga manggagawang Pilipino sa Israel at itinampok ang malapit na ugnayan ng dalawang bansa. Ibinahagi rin niya ang kanyang emosyonal na karanasan sa pagbisita sa Israel at pagkikita sa mga komunidad at apektado ng mga pag-atake ng Hamas. Sa kanyang pangwakas na pananalita, binigyang diin ni Ambassador Alan Plas ang katatagan ng Israel sa harap ng patuloy na pagbabanta mula sa Iran at mga grupo ng terorismo na suportado ng Iran tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Ito ay isang digmaan para sa kaligtasan ng buhay, ngunit ang Israel ay nananatiling malakas at nababanat Israel Chai. Ang mga tao ng Israel ay nabubuhay, sabi niya. Kinilala niya ang mga hamon ng pag-aalsa ng antisemitismo at nagpahayag ng malalim na pasasalamat sa suporta mula sa Pilipinas. Sa mga panahong ito, ang pagsubok at ipinaabot ang kanyang pagpapahalaga sa mga Pilipinong OFW sa patuloy na nagtatrabaho at nagiging isang mahalagang bahagi ng lipunan at pamilya ng Israel. Pinarangalan din ng nasabing okasyon ng Pilipina caregiver nito, Camille Salban, na ang katapangan ay nagligtas sa kanyang matandang pasyente. Sa panahon ng pag-atake at tampok ang isang video at exhibition sa nagbibigay pugay sa mga biktima at hostage. Ang pagunita ay dinaluhan naman ng mga miyembro ng Diplomatic Corporation at mga
opisyal ng pamahalaan at mga kilalang tao mula sa parehong komunidad ng Israel at Pilipino. Muling pinagtibay ng Embahada ng Israel, DMW at UWA ang kanilang pangako na palakasin ang ugnayan at tiyakin ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa Israel. Alas 11:48 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, 151 OFW sa Lebanon uuwi sa lalong madaling panahon. 235 iba pa ang pinoproseso. Round 1. Ready, go! May kabuang 151 overseas Filipino workers sa Lebanon na napunit ng digmaan ang nakatakdang bumalik sa bansa sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Migrant Workers. Ngayong Lunes, bukod sa 151 braced na umuwi, kami ay nagpoproseso sa paligid ng 235 pa rin sa loob ng mga tanggapan ng Lebanese Immigration Autoridad at siyempre tulad ng sinabi ko, fluid and sitwasyon, ibig sabihin patuloy nating tinatanggap at tinutulungan ng mga nais na maiuwi, sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdax. Sabi in the press briefing at its main office in Mandaluyong City. Malinaw niya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanila at iyon ay upang matulungan at matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa isang bababa sa 4 na epektadong lugar, Israel, Lebanon, West Bank at Gaza, at maiuwi sila ng ligtas. Ayon pa rin kay Cagdax, hahatiin ang grupo ayon sa batch na iuwi via commercial flights. Mula October 11 hanggang October 28 sa kasalukuyan, aniya nasa 2,000 OFWs sa Northern Israel ang inilikas ng Israel Defense Forces at mas ligtas na ang dahilan ng mga ito. Ang hangganan sa pagitan ng Lebanon at Israel, ilagang Israel at ng katimugang dulo ng Lebanon at ang mga nasa katimugang mga lungsod, marami sa kanila ay lumipat sa hilaga at gitnang Beirut. May 3 shelters tayo na may mga 107 Pilipino sa mga shelters na iyon. Ngayon 3 magkakahiwalay na shelter sa buong paligid ng Beirut at hindi namin ibubunyag ang likas na katangian ng pasilidad ni ang kanilang lokasyon para sa mga kadahilanan ng seguridad, sabi niya. Ayon pa rin kay Cagdax, karamihan sa mga kasulukuyang nasa shelter ay naghihintay lamang na may uwi sila. Gayunpaman sinabi niya na mayroon ding ilang mga Pilipina nakasal sa mga Lebanese nationals kasama ang kanilang mga pamilya, kabilang ang mga bata sa mga shelter at ang intensyon ay hindi para sa kanila sa maiuwi kundi maihanap lamang na mas ligtas na lupa. Dagdag niya, ayon pa rin kay Cagdax, dumarami ang interes sa panig ng OFW na makauwi sa bansa lalo na't mas matindi ang tensyon at pagtaas ng pambubumba sa lugar na nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Ang DMW kasama ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA at Department of Foreign Affairs DFA ay hanggang ngayon ay nakauwi na sa paligid ng 430 mula sa Lebanon mula noong October ng nakaraang taon. Nasa 430 around 28 daw ang dependents na West Bank, sinabi ni Cagdax na nasa paligid ng 21 OFW na pawang ligtas at accounted for. Samantala niya, sa kabila ng sitwasyon na nanatiling bukas ang migrant workers offices ng DMW sa mga conflict areas para tulungan ang mga OFWs. Alas 11:52 ng umaga, ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, DMW kinansila ang lisensya ng running agency para sa pagsasamantala. Round 1. Ready, go! Kinansila ng Department of Migrant Workers ang lisensya ng isang local manning agency dahil sa umano'y pagsasamantala sa mahigit 300 ang mangingisdang nakadeploy sa ibang bansa. Sinabi ni Secretary Hans Leo Cagdax sa isang press conference itong Lunes na inihanda na ng DMW ang mga legal na aksyon laban sa buwan. Tala agency may kabuwang 383 fishers ang nagain ng reklamo sa laban buwan tala at migrant workers Protection Bureau noong Hunyo na nagsasabing nilabag nito ang kanilang kontrata at trabaho. Ayon pa rin sa mga complainant, hindi nila natanggap ang mga sweldo na nakasaad sa kontrata di umano'y $550 kada buwan.
Sumakay sila sa mga fishing vessels mula sa Singapore. Marami na sa kanila ang nagsabing hindi nila natanggap ang napagkasundo ang buwan ng sweldo, sabi ni Undersecretary Bernard Olalia. Bukod sa hindi pagbabayad ng napagkasundo ang sweldo, inireklamo ng mga mangingisda ang indecent accommodation sa mga sasakyang pandagat. Ang ilan ay binigyan ng expired na latang pagkain. Yung wifi na ginagamit nila ay binabawas pa sa sweldo, sabi ni Olalia. Bukod sa legal aid, tumanggap din ng tulong pinansyal ang mga Pilipinong fishers mula sa Action Fund, Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan ng livelihood aid sa ilalim ng DMW Immigration Programs. Ang naliligaw na recruitment agency na ito ay nag-recruit ng mga fisher na pinagsamantalahan at inabuso nila ang kanilang karapatan. Nilabag ang kanilang fishing operation, sabi ni Kagdak. Alas 11:54 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansiya totoo, national newspaper. Samantala ligtas na pumunta sa Tagaytay sa gitna ng Taal eruption, Pelbox. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin sa hipi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong Lunes, ligtas na itong pumunta sa Tagaytay sa kabila ng pagsabog ng pretomagnetic kamakailan sa Bulkang Taal. Naitala ng Pelbox ang nagpagsabog ng Taal noong Sabado na tumagal ng 4 na minuto na nagresulta ng maikling black jetted plume na sinundan ng isang palahibo na mayaman na singaw na tumaas ng 2,000 metros sa itaas ng pangunahing crater. Ang pretomagmatic event ay malamang na hinihimok ng bigla ang pakikipag-ugnayan ng tubig na isang maliit na sanga ng mababaw na magma umiiral sa ilalim ng Taal Main Crater at sa degassing sustain levels ng SO2. Sa nakalipas na 3 taon, sabi ng Pelbox sa isang advisory, safe naman ang pagpunta sa Tagaytay. Kailangan lang ng mga tao na magdala ng face mask para magprotektahan ang sarili sakaling magkaroon ng isa pang pagsabog o sakaling pagkakaroon ng aspal o sulfur dioxide emission, ayon sa Pelbox Director Teresito Baculcol. Sa isang Monday's episode of Bagong Pilipinas Ngayon, wala raw may naitalang volcanic earthquake sa Taal sa nakalipas na 24 na oras, pero may naiulat na aspal sa Agoncillo, Batangas. Nagkaroon din ng phreatic eruption noong Linggo ng gabi, ngunit sinabi ni Baculcol sa isa na nakabuo ng 300 metrong taas ng balibol lamang. Ipinaalala niya na sa publiko na mananatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, ang permanent danger zone ng Taal, lalo na ang mga paligid ng main crater ng daang Castilla Fissure. Nanatili pa rin sa ilalim ng Alert Level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugang bigla ang pagsabog na hinihimok ng singaw o phreatic lindol sa Bulkan Minor Aspal at nakakamatay na akumulasyon o pagpapalis ng volcanic gas at maaaring mangyayari at banta sa mga lugar na nasa loob ng TBI. Lahat, hindi lang ang mga naninirahan malapit sa mga apektadong bulkan, ay dapat maging mapagmatyag at dapat makinig. Mga anunsyo ng Pelbox at mga local government unit, huwag ka nang pumasok sa PDC, sabi ni Baculcol. 3 minuto bago mag-12 ng tanghali, ito'y hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, bumaba si Nograles bilang CSC chairman upang ituloy ang post sa Davao City. Round 1. Ready, go! Formal nang nagbitiw sa pisto bilang chairperson ng Civil Service Commission si Cardo Nograles nitong Lunes para humingi ng public office sa kanyang bayan sa Davao City. Hindi pa tinukoy ni Nograles kung anong post ang tatakbo siya sa isang liham na iniukol kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagpasalamat si Nograles sa pagkakataong makapaglingkod kasama ang gayong mga tapat na lingkod ng bayan. Sinabi niya sa ang kanyang desisyon na magbitiw sa ahensya ay mahirap gawin, isang pribilehiyo at karangalan ang nakapaglingkod sa ating mga kababayan bilang bahagi ng institusyong pinag-uutos ng konstitusyon na itaguyod ang mga moral, efficiency, integrity,
progressiveness at courtesy at civil service. The former Davao City lawmaker said, ang karanasang ito ang nagtulak sa akin na bumalik sa akin pinagmulan sa Davao City kung saan umaasa akong maihatid at may papamuhay ang mga aral na natututunan ko sa aking panunungkulan bilang pinuno ng komisyon, gayon din ang aking 2 dekada sa pamahalaan. Dagdag niya, ibinahagi ni Nograles na sa nakalipas na 2 taon, nasaksihan niya mismo ang katapatan at kasipagan ng mga empleyado ng CSC sa buong ating bansa. Sama-sama sinimulan namin ang mga makabuluhang reforma sa pinaniniwalaan ng mga nakalagda sa ibaba ng makikinabang sa ating bansa sa mga susunod na taon, sabi niya. Sa pagsisimula ko na bagong landas ng ito ng serbisyo publiko, iniwan ko ang CSC na lubos na tiwala sa kakayahan nitong patnubayan ng ating burokrasya tungkol sa mas mataas na taas. Sa ilalim na pumuno ni Nograles, kinilala ng CSC ang mga natatanging lingkod bayan. Nagpatupad ng direct public engagement program sa pinaghusay ang profile ng eligibility exams upang makaakit ng mas maraming mamamayan na maglingkod sa gobyerno. Ang iba pang mahahalagang nagawa ng CSC nito mga nakaraang taon ay ang aktibong pagsusulong ng modernisasyon at decision, gayon din ang pagsasanay at capacity building para sa kapakanan ng milyon-milyong empleyado ng gobyerno. Bago ang kanyang CSC strain, 3 termino ang pinaglingkuran ni Nograles bilang kinatawan ng Kongreso sa 1st District ng Davao City. Sa Kamara de Representantes naman ay mahalagang panel ang ginagampanan ni Nograles na pagpasa ng mga makabuluhang batas sa kanyang ginawa tulad ng Green Jobs Act, Job Start Philippines Act at Universal Access to Quality Tertiary Education at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Mayor Sebastian Duterte ay tatako bilang alkalde at vice-alkalde ng Davao City ayon sa pagkakabanggit. Impuntong 12 ng tanghali, ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Maligayang pananangalian sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, bumaba si Nograles bilang, yan, okay. Siyempre bilang, okay, yan nga, sabi nga, bilang si CSC chairman, yan. Talagang, ika nga'y napakahalaga ng isang matapat na panunungkulan. Samantala, ex-rebel na nakuha ng 2.3 milyong piso dahil sa pagsasamsam ng 31 baril. Round 1. Ready, go! Isang dating miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army, si PPNP, at ang kanyang asawa ang tumanggap ng 2.3 milyong pisong halaga na mula sa gobyerno nitong Lunes bilang bayad sa impormasyong humantong sa pagsamsam sa 31 high-powered firearms. Ginantimpalaan si alias Sayap sa pagbibigay ng impormasyon na humantong sa pagsasamsam ng 31 high-powered firearms sa barangay Giday, Bisaw Mountain Province. Ang bayad ay nasa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Department of the Interior and Local Government. Sa kabuang baril, 29 ang na-monetize habang 2 naman ang may pending violation. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Sa press briefing sa Kapitolyo, iniabot ni Kalinga Governor at ECLEP Chairperson James Ed Duba ang financial package kay Sayap. Isang rebelde sa loob ng 35 taong kusang loob siyang sumuko at kalaunan ay ibinigay niya ang impormasyon sa Armed Forces of the Philippines. Marami sa mga na-recovers na baril ay machine guns, sabi niya. Sinabi ni Brigadier General Romualdo Raymond Laundingen, commander ng AFP 503rd Infantry Brigade, na nasabing press conference sa hindi bababa sa 50 pang miyembro ng NPA sa Kalinga ang interesadong sumuko. Ang mga ito gayunpaman ay nababahala na sa mga legal na kaso at seguridad ng mga dahilan sa may pigil sa kanila. Sabi niya, binigyan din ni Landingin na ang mga pagbabalik na rebelde ay tumatanggap ng seguridad at tulong sa ilalim ng Firearm
Remuneration and Demilitarization Program ayon kay DLG Cordillera Assistant Director Roberto Maribay Jr. Halos isang taon bago matapos ang matagumpay na negosasyon, aniya dating rebelde ay tatanggap ng karagdagang benepisyo sa ilalim ng NCLIP program tulad ng education, assistant para sa kanyang 3 anak, sa kolehiyo, housing assistance at livelihood package. Alas 12:03 ng tanghaling tapat. Maligayang pananangalian sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga may mga sinigang, nilaga, ay sarap na sabaw ngayong pananghalian. Samantala, pulis naglunsad ng manhunt mga pumatay sa Maguindanao IP member. Round 1. Ready, go! Naglunsad na ng manhunt ang mga otoridad sa 2 sospek na nasangkot sa walang habas na pagbaril sa isang miyembro ng Maguindanao Indigenous Peoples o IP nitong Lunes. Kinilala ni Captain Chupisto Ferrer Jr. Hepe ng City Police Station 2 ang biktima na si John Kimbo, 40 anyos, taga Barangay Darungaw North Upi, Maguindanao del Norte. Kasama ni Kimbo ang kanyang mag-asawa sa harap ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Naghihintay ng kanilang tribal marriage certificate nang magpaputok ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Dineklara na dead on arrival sa ospital ang biktima, sabi ni Ferrer, at sinabing na-recover ng pulisya ang getaway motorcycle ng mga suspek sa kahabaan ng Pensacola Street at na-recover at nariripaso na ang security footage. Naghihintay kami ng pahayag mula sa asawa ng biktima upang makatulong sa pagbibigay liwanag ng insidente. Dagdag niya, kinundi na ni Tumuay Leticia Datuwata, isang IP leader, ang pagpatay. Si Kimbo, isang ordinaryong magsasaka, ay hindi karapat-dapat na ganoong pag-atake, sabi niya. Ikinalungkot din ni Datuwata na si Kimbo ang ika-29 na IP member na napatay sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur mula noong 2018. Yan ang mga kabuwang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alright, may pahabol na balita sa pagbabalik ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area ng Cavite. Yan, si Kuyang Lando Luto. Right? Nagbabalik si Kuya Lando. Kuya Lando, standby report. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25, si Double L mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Tanggapin po natin ang kaniyang pag-ulat mula pa rin dyan sa kanyang kinaruroonan. Yan. Alright. Kuya Lando, standby report. Alright mga kababayan. Siyempre, ito ay may kinalaman sa Supreme Court. Bibigyan ng 10 araw ng House Quad Committee para magkomento sa PLEA for prohibition ni Roque mula sa pagdinig sa buong detalye. Ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando, sige, iputok mo na nga yan. Good morning muli, Kuya Lando. Yes, maraming salamat sa iyo. Magandang tanghali ulit sa aking pagbabalik ulit. Tama ka. Pero bago yan na balita ko yan, isang araw bago ang pagtatapos ng paghahain ng Certificate of Filing of Candidacy COC para sa 2025 midterm elections, ipinagutos ngayon ni Philippine National Police, PNP Chief General Romel Francisco Marbel ang pagpapaigting ng pagbabantay laban sa mga armadong grupo. Ayon kay General Marbel, posible kasing maghasik ang mga ito ng kaguluhan sa darating na eleksyon. Ay natasan rin ni General Marbel ang mga police unit sa bansa
na palakasin ang kanilang security operations, lalo na sa traditional election hotspots. Kabilang dito ang paglalagay ng strategic checkpoints at pagpapalakas ng intelligence monitoring. Muli riyan na pinalalanan ng PNP Chief Colonel ang mga pulis na mananatiling neutral sa mga politiko at iwasang makialam sa politika. Samantala, Colonel, Supreme Court, tama ka, binigyan nga ng 10 araw para magkomento para sa House Quad Committee ni Roque ng plea for provision. Samantala, ito nga, inatasan nga ng Korte Suprema ang House Quad Committee na magkomento sa petisyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na pagbawalan silang ipatawag siya sa mga susunod na pagdinig. Binigyan din ng mataas na hukuman ang komite ng 10 araw mula matanggap ang resolusyon ng Korte sa petisyon ni Roque para magkomento sa plea for provisions. Ang desisyon nito ng Korte ay kasabay ng pagtanggi nito sa petisyon ni Roque para sa writ of amparo laban kay Roque. Para sa yung isinampa ng writ of amparo ng Quad Committee na nagsagawa ng mga pagdinig sa Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO at iba pang mga isyo na mga ugnay sa dating administrasyong Duterte. At sinasabing ang natural remedyo ay hindi naangkop sa kanyang sitwasyon dahil limitado lang ang amparo sa extrajudicial killings or enforced disappearance at mga banta sa buhay. Kasalukuyan ko nga may petition order ang House Quad Committee laban kay Roque matapos ma-cited contempt dahil sa pagtanggi niyang isumite ang mga hinihinging dokumento para ipaliwanag ang biglang paglubo ng kanyang yaman nang inuugnay sa mga illegal na operasyon ng POGO, Colonel. Samantala, ito nga ay hindi nga mga pinagbigyan ang special request ni Atty. Harry Roque. Hindi ka pinagbigyan talaga ng Korte Suprema ang writ of amparo na inihain ng kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Maalala natin, Colonel, nag-hain ng petisyon ng anak ni Roque para humingi ng special protection para sa kanyang ama na hangaring mapigilan ang pagpilit sa kanya ng House Quad Committee ng Kamara na padaluhin sa mga pagdinig. Inihain ito noong September 23, laong kasalukuyan, at inilabas ng Supreme Court ang desisyon itong araw lang, Kuya Arnold. Oktubre 9, katwiran ng kampo ni Roque sa inihaing petisyon ng anak ay dapat respetuhin sana sa mga legislative inquiry ang karapatan ng mga individual na naimbestigahan o apektado sa mga pagdinig. Pero paliwanag ni Supreme Court spokesperson Camille Singh, ang scope ng writ of amparo ay limitado lamang para sa bantang bumabalot ng extrajudicial killings nito at hindi ba na nakikita sa kaso ni Atty. Roque. Bago nito iniklara ng Kamara si Atty. Roque bilang pugante, matapos ang ilang pagkakataon ay hindi siya mahanap upang isilpi sana ang arrest order laban sa kanya. Ang mga arrest order ito, Kuya Arnold, na ito ay bunsod na rin ang pagkakakontempt nito sa Kamara kasunod ng kabiguang magpakita ng mga katibayan ukol sa munoy hindi pagpakita ng katibayan ukol sa munoy paglubo ng yaman ng kanyang pamilya. Mula pa rin dito sa Cavite area, Kasada Patrol Unit 25, ako si Dumanel, Kuya Landuloto, nagulat para sa Kabayan Patnubay ng KBS RMM News, radyo na Jerry pa. Balik muna sa iyo. Salamat, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa ulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin kay Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Ang oras ganap na 13 minuto ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa.
Alright mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa Quezon City. Si Kuyang John Santosidad. Alright Kuyang John, standby report. Kasado Patrol. Alright Kuyang John, alright. Ito ay may kinalaman, may kinalaman ang iulat ng ating Kasado Patroller regarding ukol sa yan. Okay, Kuyang John, ano ba yung iyong report? Sige, iputok mo na yan. Yes, good morning kasama Kuya Arnold. Arestado ang dalawang lalaki sa bypass operasyon kanina ng madaling araw ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hill, Quezon City, sa pamumuno ni Police Captain Glenn Gonzalez, Chief SDO, at sa pangasiwa pa rin ni Police Lieutenant Colonel Romel Abinido, Station Commander. Nakilala ang mga suspect sina Jason Heliera, 35 anyos, at John Guinape, 44 anyos. Ang mga suspek, kapwa residente ng Barangay Balara, Quezon City. Nakupiskan ng mga operatiba mula sa mga suspek, 4 pirasong plastic sachet ng hinalang sabo, isang cellphone kulay dark blue, isang coin purse kulay itim at 200 pesos bilang bypass money. Samantala, Kuya Arnold, dalawang lalaki naman ang naaresto sa anti-criminality charge upon kanina pa rin ng madaling araw sa Barangay Balara, Quezon City. Ganun pa rin na nabanggit na istasyon ng mga operatiba. Nakilala ang dalawang suspect na sina Marco Merced, 21 taon gulang, at alias Marcial, 45 taong gulang. Ang dalawa, kapwa residente ng Barangay Old Balara, Quezon City. Na-recover ng mga operatiba mula sa dalawang suspect, isang pirasong plastic sachet ng hinalang marijuana at 2 pirasong plastic sachet ng hinalang sabo. Ang mga suspect nakapit na ngayon sa Station 6, Batasan, Quezon City. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Kasado Patrol 40, nagulat gabay at patnubay ng KBS RN News. Daryo na, may TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Alright mga kababayan, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa Quezon City mula kay Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Alright, ang oras ay alas 12:16 ng umaga. Ito yatid ng KBS RMN News TV, Radyo na Dyaryo pa. At syempre, pinasalamatan po natin ang ating mga nakapiling na mga Kasado Patroller. Syempre sa araw na ito, ngayong araw ng Miyerkules, at syempre bago po ang lahat, binabati po natin ang mapagpalang umaga ang mga taga 16 Clan, Bagong Pag-asa, Barangay Sinawal ng General Santos City, ang ating mga minamahal na mga katutubong blaan. Sa pangunguna po ni Ate Fredeline Samaldani, ang ating Kasado Patrol 333, at ni Kuyang Chaplain Berry, ang ating Kasado Patrol 13. Ang dyan po sa lugar ng Barangay Sinawal, General Santos City. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal din ng mga senior citizens. Diyan po sa Barangay San Juan, Taytay Rizal, sa pangunguna po ng Pukal Person Senior Citizen, si Ate Tess Nuki Dundoy. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, mula rin po kay Ate Aurora Minjola, Juanita M. Puerto, Ate Delia Kaluton, at Ate Sinaydan Norca. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga senior citizens, member at staff dyan sa lugar po ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. At syempre sa pumuno po ng butihing Barangay Captain Honorable
Captain Russell C. Valera ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. At syempre, pinasalamatan din po natin ang ating mga nasa technical side bilang PA natin sa araw na ito, si Ate Del Santos at si Ate Rosemary Padiron Lauson. At ganoon din po sa lahat ng ating mga nakasama na mga kasado patroller sa pangunguna po ni Kuyang Erman Patulot, ni Kuyang John Santusidad, ni Kuyang Lando Luto at ni Kuyang Joseph Elias Buntogan. Mulat muli po, pagbabalik ang inyong kuyang sa araw po muli ng bukas, ganap na 8:08 ng umaga. Alright mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa higit kumulang na 2 oras ang ating pagtatangal dito sa himpilan ng mga responsabling mamamahayag. Lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao sa inyo pong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Sa pangalan po ng ating station manager, siya nating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ito ang ngayong lingkod ninyo, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Ngunit muli, magbabalik po ako sa araw ng bukas, ganap na 8:08 ng umaga. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay